Alright, Congressman Pulong Duterte, rumispak. Congressman Ridon at Tino, napahiya. So yan po yung mga pag-uusapan po natin ngayon mga kababayan. Dahil nga po dito sa patuloy po na pagtira itong mga kongresista na ito na gusto pong paimbestigahan itong Dolomite Pits. Ganyan ho sila katindi, ganyan ho sila kadesperado. Kaya naman ho talagang nagsalita na itong ating Congressman Pulong Duterte. Dahil unang-una ho, itong Representative Tino ay sinasabi niya ho dito na dapat managot ang lahat ng sangkot sa Dolomite kabilang ang dating Pangulo dahil proyekto niya ito. Yan ho ang pagkakasabi ni Representative Antonio Tino. Alam niyo ho kasi, Mr. Representative Tino, no, dapat ho ay tinututukan niyo rin yung nakawan yan ho sa flood control. No? Yung tunay hong ninakaw na napatunayan na natin na talagang nagkaroon ho ng mga maanumalyang budget, dapat ho ay nagsasalita rin po kayo dyan. Parang ang ginagawa nyo na lamang ay pinipili nyo yung gusto nyong paimbestigahan. Dahil kung makikita nyo mga kababayan, matagal na hong nandiyan ang Dolomite Pits. Pero bakit sa panahon lamang na ito? Nakatatlong taon na ho yung administrasyon, ayaw nyo pa lamang iimbestigahan yan Dolomite Pits na yan. At talagang tumbok nyo na kaagad kung sino ang dapat yung panagutin at kabilang nga dyan si dating Presidente Rodrigo Duterte. Pero dito sa korupsyon, sa flood control, hindi ho kayo nagsasalita kung sino ang mga kurakot na dapat yung panagutin. Para hong may mali. At sa mga panahon ho na ito, no, hindi na ho natin hindi na ho ninyo maluloko ang taong bayan. Kitang-kita ho ng taong bayan kung ano ang tunay na problema ng bansang Pilipinas. Kung sa tingin nyo ay problema ho yung Dolomite Pits, ay imbestigahan nyo ho. Dahil wala naman ho kayong makikita dyan. No? Wala ho kayong mapapala dyan sa pag-iimbestiga dyan sa tingin ko. At isa pa ho ito, si Ridon. Pag-iimbestiga sa Dolomite Pits, di pag-atake sa Duterte administration. Alam nyo, Mr. Congressman, hindi ho ako naniniwala dyan sa sinasabi nyo na hindi ho ito pag-atake sa Duterte administration. No? Dapat nga ho ang inuulan nyo ay yung problema natin sa flood control. Sabi niya pa rito, I think that falls squarely within those that we can actually look into an infrastructure project. To be very clear, the Dolomite project was a DPWH implemented project even if it is a DNR originated project. So kumbaga, they cannot actually say that this is a specific Duterte attack. Ito kasi noong panahon ni Pangulong Duterte ay sinibak ho ito dahil ho ito doon sa kanyang biyahe. Gusto ata lahat ng event, punta niya. Kaya sinibak ho ito. No? Siguro sa puso nito, nandun pa rin yung galit. At sa tingin ko, ang gagawin ho nilang investigasyon dito sa Dolomite Pits na ito, ay gusto ho nilang isentro dito ang atensyon ng mamamayang Pilipino at makalimutan natin ang paghingi natin ng hustisya doon po sa mga flood control project, sa mga doon sa mga gusto na sambayan ng Pilipino na talagang may managot. Tahimik din hindi rin ito nagsasalita diyan sa issue po ng flood control kung sino po ang dapat managot. No? Pero ang alam nila ay ituturo na naman, gusto na naman nilang imbestigahan yung nakaraang administrasyon. Lagi hong pag nagkakaproblema ang administrasyon natin ngayon, itinuturo ho nila sa nakaraang administrasyon. Dapat po sana ang mga problema na ito ay sinusolusyonan ninyo. No? Dapat may napapanagot kayo sa nakawan, sa mga anomalyang budget, sa mga ghost project, pero ang gusto nyong ma-imbestigahan ay yung proyekto ng nakaraang administrasyon. Nakakahiya ho itong mga congressman natin na ito. No? At ito na nga ho, pumalago itong si
Congressman Paulo Duterte. Ito na, dito. Sabi niya dito, ang bilis ninyong maghanap ng mananagot ngayon. Pero noong tunay na ninakawan ang bayan, tahimik kayong lahat. Di ba? Ngayon alam kaagad nila eh. Imbestigahan nila, talagang Duterte kaagad. Dahil proyekto ni Duterte. O dun po sa problema ko sa flood control na yan, sino ho ang pumirma ng budget? Bakit hindi nyo masabi na dapat din ay managot dyan si Marcos dahil siya yung pumirma? Talaga hong napakabayas nila mga kababayan. May gustong pagtakpan. At ito na nga ho, alamin ho natin ang statement po ni Congressman Pulong. Sabi ho dito ni Vox Populi PH, Statement of Representative Paulo Pulong Duterte. On the remarks of ACT Teachers Party List Antonio Tino regarding the Dolomite Beach issue, ang bilis ninyong maghanap ng mananagot. Pero noong tunay na ninakawan ang bayan, tahimik kayong lahat. Noong bilyones ang nawawala, nasaan kayong mga magagaling na umuusig? Noong galit na galit ang taong bayan sa kagarapalan na nakawan na nabunyag nitong taon lamang, kapansin-pansin na tila andali ninyong makalimot. Kung tutusin, mas dapat itong may managot na ba sa bilyones na nawala sa panahon ng amo ninyong bangag at tambaluslos? Wala, di ba? Huwag tayong magpanggap na champion ng transparency kung pamumulitika lang ang habol. Kung totoo ang hangarin ninyong accountability, simulan ninyo sa inyong sarili at sa mga sisilbihan ninyong may bahid ng korupsyon. Ilang dekada na ang nagdaan at wala ng isang opisyal ng gobyerno ang nagbigay ng nararapat na pansin sa problema ng Manila Bay. At tila sinanay na lang tayo sa dumi at mga basura na lumulutang dito. Ngayon may ginawa ang isang Pangulong taga Mindanao para mapakinabangan ng Maynila, ang Maynila Bay, marami ang nasiyahan at sa wakas ay linis ang Manila Bay. Ngunit pagkatapos ng ilang taon at dahil sa politika, pilit na ginagawa ng issue ang Manila Bay at pinapahid kay Pangulong Duterte upang sirain ito. Walang problema, mapanagot lahat kung may kasalanan. Gaya ng sabi ninyo, kasama si PRRD dahil proyekto niya ito. Bakit tila pipi kayo sa pagpapanagot sa pumirma ng pinakang korap na budget ng 2023 to 2025? Nakakahiya kayo, sabi pa ni Congressman Pulong. Kung sa tingin ninyo ay bobo ang mga Pilipino, nagkamali kayo. Malinaw sa mata ng bawat Pilipino na ang mga investigasyong ito ay mga paraan lang para pagtakpan ng totoong issue na bumabalot ngayon sa bayan. Napakalinaw ho. Yung daw hong magiging investigasyon na ito sa Dolomite, mga kababayan, ay para pagtakpan lamang ang tunay na issue ng bayan natin. Alam nyo ho, hindi ko lubos maisip dito sa mga congressman natin. Gusto ho ata nilang ibalik yung mga tuni-tuniladang basura. No? Pagkumpara ho natin, mga kababayan, ang Dolomite Beach noon at ngayon. Ayan, no, nakikita nyo sa inyong larawan, sa inyong screen, na dati mabaho. Before, mabaho, napakaraming basura, mga kababayan. Pero ngayon, napakalinis. Para upang yung mga species dyan, no, katulad doon ng mga alimango, ng mga isda, parang nabigyan sila ng buhay. Dahil kung makikita ho natin, talagang nasa gilid na yung mga alimango dyan, yung mga isda dyan, malayang nagtatampisaw, at tinahabol ng mga ibon. Ganun na ho ngayon. At hindi lamang ho yan, nung pinaksan ho itong Dolomite Beach, marami ho ang nagpunta ritong mga Pilipino. Tinignan ho nila dahil sabi ko sila, mga kababayan, kung ano yung naging pagbabago. Ang dami yung nagpunta dito. Kahit itong mga taga-ibang bansa, ibang lahi, ay humanga ho sa pagkakagawa ng artificial beach na ito, na Dolomite Beach nga ho. Ang problema ho ngayon, mga kababayan, dahil sa malaking problema po ng administrasyon, ay tinututukan ho nila ito. Sinasabi nila na overpriced daw
Wala ho tayong magiging problema sa investigasyon. Pero sana maging patas lang din. No? Ang sa akin no, bilang mamamayang Pilipino, bakit tahimik na tahimik kayo? Dahil sa issue sa flood control. Pero dito, mukhang bokal naman kayo dahil proyekto po ito ni Duterte. Para pag ang gusto na naman nilang isisi kay Duterte, mga kababayan, no, yung problema ngayon. Ganun ho ang ginagawa nila. Pagka wala ho silang, hindi ho sila makakalusot, nag-iisip po sila ng mga taktika para ilihis ang issue, mapanagot ng mga Duterte. Hindi na ho kayo papaniwalaan ng mga mamamayang Pilipino. Kitang-kita na ho ng mga mamamayang Pilipino kung sino ho ang tunay na nagtatrabaho sa bansa. Ang tagal nyo na dyan, no, sabi ko nga, ang tagal na rin ng Dolomite Beach na nandyan, bakit ngayon nyo lang iimbestigahan? Di ba? So, ayan ho mga kababayan, kayo na ho ang bahalang humusga dito sa mga congressman natin kung tama ba na imbestigahan itong ating Dolomite Beach or unahin muna itong sa flood control. Dahil nga naman ito DPWH din. Oo, nandun na tayo. Pero dito, tumbok na tumbok nyo, Duterte kaagad. Pero sa budget, sa issue ng flood control project, hindi nyo masabi na dapat ay managot si Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ang pumirma nito. So ayan po mga kababayan, sana po ay nagustuhan nyo yung video natin ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa huli, magandang araw po at mabuhay po ang lahing kayo.